Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hawak ni Camille si Calex. Nakatayo ito sa mga hita niya habang nakatanaw sa labas ng bintana. Para sa 3 months old na baby, napaka-intelligent ni Calex. Mukhang nagmana sa kanya, ang masayang sabi ni Camille sa sarili habang nakaupo sa passenger seat ng kotse ni Dave. Looks like he's having a good time, ang sabi ni Dave nang marinig ang giggle ni Calex. Di naman maiwasan ni Camille ang umiti, lalo na sa tuwing naririnig ang munting halakhak ni Calex. Oo nga, mahilig talaga siyang mamasyal. Kaya every Saturday, inilalabas namin siya ni Ryan. Ang sagot ni Camille. Dave lifted an eyebrow nang marinig ang pangalan ng lalaki. Who's Ryan? Ang kaswal na tanong ni Dave. Fiancé ko and future dad ni Calex. Ang sagot ni Camille. Kumunot ang noo ni Dave. I doubt that will happen. Ang galit na sagot ni Dave. Ang alin? Ang patay mali siyang tanong ni Camille. Na, magiging daddy ni Calex ang Ryan na yun? Sagot ni Dave sa tanong niya. Nagkabit-balikat lang si Camille pero gusto siyang asarin ni Dave ng mga sandali na yun. Hindi rin alam ni Dave kung bakit pero nang marinig niya ang pangalan ng lalaking nobyo ni Camille na magiging daddy daw ng anak niya, nagpanting ang mga tenga niya at gusto niyang makaganti ng pang-aasar. I even doubt na matuloy din ang kasal mo. Ang nakangising sabi ni Dave kay Camille na nagulat at biglang nabaling ang mukha nito sa kanya at halata na galit ito sa kanyang sinabi dahil na rin sa magkasalubong na kilay nito. Camille greeted hurted. So sad. Pero di mo katulad si Ryan? Ang sagot ni Camille sa kanya. And again, she smiled sweetly at him. Dave saw that smile again. Kahit pa nang aasar ito ay iba ang dating sa kanya. Ang mga matatamis ngiting yun, it reminded him of her. Agad inalis ni Dave ang tingin kay Camille at muling ibinalik ang atensyon sa kalsada pero di pa rin siya tapos. You'll see, hindi matutuloy ang kasal nyo. Ang mapang-asar na sagot ni Dave. At bakit mo nasabi? Ang galit na tanong ni Camille. Magsasawa yun at hahanap ng iba? Ang sagot ni Dave. He took a quick glance at her. Sabay balik muli ng mga mata niya sa kalsada. Camille squinted her eyes on him. Para sabihin ko sa'yo, matino si Ryan, di kagaya mo. Ang galit na sagot ni Camille sa kanya, habang hawak ang humahalakhak na si Calex na tila ba siya'y ang pinag-uusapan. Nakibit-balikat lang si Dave, and he chuckled kaya lalong nabwisit si Camille. Kahit si Calex natatawa sa sinasabi mo? Ang pang-aasar ulit ni Dave. Hindi na sumagot pa si Camille. Masisira lang lalo ang araw niya kapag pumatol pa siya. Ang sabi niya sa sarili. Huminto ang kotse ni Dave sa isang malaking supermarket. Agad na lumabas si Camille ng kotse kahit pahirap siya dahil sa bigat ni Calex. Diba, sinabi ko sa'yo kung magkakarga kay Calex. Ang mariing sabi ni Dave kay Camille. Nasa likuran siya nito dahil nagmadali itong naglakad papasok ng supermarket. Camille sighed. She felt defeated pero hindi pa niya naiaabot si Calex dito ay agad na kinuha ni Dave si Calex sa kanyang braso. At dahil sa hindi niya inilagay si Calex sa carrier nito, ay karga niya si Calex na nakadikit sa kanyang dibdib. Kaya di sinasadyang dumampi ang mga kamay ni Dave sa kanyang dibdib. Camille caught her breath. The instant she felt her fingers brush on her breast at alam ni Dave ang nangyari dahil tinignan siya nito sa kanyang mga mata and his lips twitched into an amused smile na lagi na lang nitong ginagawa. Sa halip na pagsabihan pa niya si Dave, umarte siya na tila ba walang nangyari. Kahit pa ang balahibo niya sa buong katawan ay nagtayuan dahil sa malakakuryenteng sensasyon na dumadaloy sa buong niyang katawan. Hindi siya dapat nakakaramdam ng ganun sa lalaking ito, lalo pa at may boyfriend na siya.
Ang galit na sabi ni Camille sa sarili. Patay mali siyang sumunod siya kay Dave. Nabuhat si Calex na parang di man lang nabibigatan rito at napansin din ni Camille na unti-unti na silang nakakuha ng atensyon. Pinagtitinginan at may mga nagbubulungan pa habang naglalakad sila sa loob ng kilalang supermarket. Camille started to felt conscious. Paano kung maibalita sila sa television? Hindi ba lagi nalang laman ng balita ang kilalang oil tycoon at playboy na si Dave? She thought nervously. Pero kung siya ay conscious, tila baliwala lang kay Dave ang mga curious stares na binibigay sa kanila ng mga tao at tila proud pa ito na ipakita na may baby siyang kasama. Kumuha si Dave ng pushcart at inuupo niya roon si Calex. At nang itulak na ni Dave ang pushcart ay humalakhak si Calex. Tuwang-tuwa ito and he started making bubbles on his mouth. Di napigilan nila Camille at Dave na di matawa kay Calex at nagkatinginan pa silang dalawa. I think, next time, kailangan na nating bilhan si Calex ng stroller. Ang sabi ni Dave kay Camille na para bang natural lang sa kanila ang mamili na magkasama. Agad na itinulak ni Dave ang pushcart at hinanap ang aisle para sa mga diapers. Nang makita ni Dave ang brand ng diaper na nakita niyang binili ni Camille kanina, dinampot siya agad ng malaking pack nito. Natawa naman si Camille at lumingon sa kanya si Dave nang marinig ang tawa niya. Why? Ang takang tanong ni Dave kay Camille. Pang newborn ang kinuha mo? Baka sa hita lang ni Calex kasya yan, ang natatawang sagot ni Camille. Dave gave her a boyish grin and Camille's stomach felt queasy. Leche, bakit ba kasi sobrang charming nitong lalaking to? Ang galit na tanong ni Camille sa sarili. Kahit ngiti lang nito ay parang hinahalukay na ang kanyang tiyan. Maybe, you should help me. Ang nakangiting sabi pa rin ni Dave. Di siya gumanti ng ngiti. Pinigilan niya ang sarili. She shouldn't be friendly with him. Si Dave ay kalaban. She reminded herself. She's just being casual with him. Ang sabi niya sa sarili. Lumapit siya sa eskaparate ng mga diapers at itinuro niya ang size na gamit ni Calex. Kahit 3 months pa lang ito, large na ang gamit nitong diaper. Dave nodded at kumuha siya ng 5 malalaking packs ng diaper. Ano ito? Ang tanong ni Dave kay Camille, sabay turo sa isang type ng diaper na pull-ups. Pull-ups yan? Parang underwear? Hindi na siya idinidikit. Ang sagot ni Camille. Bakit hindi na lang ganito ang binibili mo? Mukhang mas madali itong gamitin. Ang tanong ni Dave kay Camille. Nag-init ang mukha ni Camille. Oo nga, mas madali itong gamitin, pero mas mahal ito. Hindi niya afford ang ganong klaseng diaper, lalo na at ilang beses niyang pinapalitan ng diaper si Calex dahil di na niya ito hinihintay pa na mapuno. Masyado siyang mahal, ang honest na sagot ni Camille. Hindi siya praktikal lalo na at ilang beses kong pinapalitan ng diaper si Calex. Ang dugtong pa niya, wala na siyang pakialam kung isipin man itong wala siyang pera. Ang sabi ni Camille sa sarili. Dave only nodded. Hindi na niya pinalitan ang mga diaper na kinuha nila. He sensed na napahiya si Camille, but she still stood proud in front of him at humanga siya sa dalaga. I didn't mean to offend you, Camille. Ang sinserong sabi ni Dave at pagkasabi nga niya nito, Camille's expression softened at napabuntong hininga ito. Huwag mo sanang masamain ang pamimili ko para kay Calex dahil inaari ko siyang anak. Alam kong kaya mong mag-provide para sa kanya pero hayaan mong punuan ko kahit papaano ang pagkukulang ko nitong mga nakaraang buwan. Ang paliwanag ni Dave. Dama ni Camille ang sinseridad sa mga sinabi ni Dave. She nodded for an answer. At isang matipid na ngiti ang isinagot niya rito. Sabay silang naglakad habang muling nag-ikot sila sa loob ng supermarket. Nagpunta na sila sa aisle ng mga gatas and this time, hinayaan ni Dave na si Camille mamili. He placed his hand sa likod ni Camille and nudged her gently. Parang ito ang mamili ng gatas ni Calex. But the moment his hand spread on her back, he felt the electric current flowed through him. Kaya mabilis niya ring inalis ang kamay niya na tila ba siya ay napaso. Camille caught her breath.
nang maramdaman niya ang mainit na palad ni Dave sa kanyang likuran, and she also noticed na mabilis din itong inalis ang kamay sa kanyang likod, which she's very grateful dahil hindi na niya maintindihan ang damdaming gumugulo sa kanyang kalooban. Kung ang kanilang biyahe papunta sa supermarket ay nauwi sa asaran, kakaiba ang biyahe nila pabalik sa bahay. At laking pasalamat nila kay Calex na mukhang gustong-gusto ang atensyong ibinibigay nila Camille at Dave sa kanya. Napuno ng tawanan at kwentuhan tungkol kay Calex ang loob ng sasakyan. Pansamantala nilang nakalimutan ang hidwaan sa isa't isa. Nang makarating na sila sa bahay, ay si Camille na ang kumarga kay Calex, habang si Dave ang nagdala ng kanilang mga pinamili. Pagbukas ni Camille ng pinto ay bumungad sa kanila ang nakasimangot na mukha ni Ryan. "Saan ka nang galing?" Ang mariing tanong ni Ryan. Nagulat si Camille nang pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanila ang galit na mukha nito. Nawala rin kasi sa isip niya kanina na pwedeng pumunta si Ryan sa bahay nila anumang oras, pero wala naman siyang ginawang masama. Sumama lang naman siya kay Dave na mamili ng mga kailangan ni Calex, pero bakit kung tingnan siya ni Ryan ng mga sandali na yun ay nahuli na siya nito na gumagawa ng masama? Isang malapad na ngiti ang iginuhit niya sa kanyang pisngi at humakbang si Camille papalapit kay Ryan, na nananatili na nakasimangot at magkasalubong ang mga kilay. Habang nakatayo ito at nakapamewang sa kanila, lumapit siya at humawak ang kanan niyang kamay sa balikat nito at isang mabilis na halik sa labi ang ibinati niya sa galit na si Ryan. Nakakunot ang noon nito, nakapamewang at nakatuon ang tingin kay Dave na mukhang hindi rin patatalo o padadaig ng mga titig at masamang tingin ni Ryan. Pero ang totoo, sumimangot ang mukha ni Dave, hindi dahil kay Ryan, dahil hindi si Ryan ang tiningnan ni Dave nang pumasok sila sa loob ng bahay. Ang mga mata niya ay na kay Camille, na sinundan niya ng tingin nang humalik ito sa mga labi ng nobyo nito na si Ryan. So, ito pala ang Ryan na sinasabi kanina ni Camille na fiancé nito, at ang magiging tatay daw ni Calex? Malabong mangyari ang mga sinasabi ni Camille dahil hindi siya papayag na hindi niya makuha ang child custody ng kanyang anak. Kahit pa magpakasal ang dalawa, walang tulong ito na maibibigay kay Camille para makuha nito si Calex. And how could she even say na fiancé na nito ang Ryan na ito? He didn't see any engagement ring or on her left ring finger. And yun ang nag-iit ni Dave sa kanyang sarili. At tulad nga ng sinabi niya, he doubts kung matuloy ang kasal ng dalawa. Ryan, namili lang kami ni Dave. Nga pala, Dave, boyfriend ko si Ryan. Ang pagpapakilala ni Camille. Fiancé. Ang mariin na pagtatama ni Ryan sa sinabi ni Camille. Bakit? Kailangan niyo pang mamili. Tinawagan mo na lang sana ako, Camille, kanina para dumaan na ako ng grocery at ako na ang namili ng mga kailangan ni Calex. Ang sabi ni Ryan sa kanya, halata sa boses nito ang pagkainis. I insisted. Ang sabat ni Dave. Saka, walang masama sa ginawa ko. Anak ko naman si Calex, so walang problema kung ipamili ko si Calex sa mga kailangan nito. Ang sagot ni Dave, who looked squarely at Ryan, na tila ba nagsusukatan ang dalawa habang nakatayo ang mga ito na magkaharap. He too was checking his temper. Hindi niya dapat pagalitan si Camille dahil sa kanya, he thought. Hindi pa tayo sigurado doon kung anak mo nga siya. Ang sagot naman ni Ryan sa kanya. And besides, magiging anak ko na si Calex kapag naikasal na kami ni Camille. Ang mariin na sagot ni Ryan. Dave snorted and again his beautiful mouth twisted into an amused smile, and he shook his head with amusement in his gray eyes. Kaya tumikom ang mga labi ni Ryan na makita ang nakakainis na reaksyon ng mukha ni Dave. It's very obvious na anak ko si Calex. Ang sagot ni Dave, and he lifted an eyebrow at Ryan. Let's wait for the DNA testing bago mo sabihin yan? Ang sagot ni Ryan. At hindi na rin ako makapaghintay na mangyari yan. Ang sagot naman ni Dave na di papatinag. Dave, ilapag mo na lang dyan sa sahig ang mga pinamili mo. Ako na ang magdadala sa kwarto. Namin ni Calex, salamat. Ang sabat ni Camille na mapansin na nagkakainitan na ang dalawa. She could feel the tension building around them, and she intervened bago pa mauwi sa away ang dalawa. Dave looked at Camille. He could tell she's exhausted,
She didn't need to be a referee between two arguing men, he thought. So, kahit pa gusto niyang siya na ang magdala sa kwarto ng mga pinamili niya para kay Calex at tulungan si Camille na ayusin ang mga ito, at kahit pa gusto pa niyang mamalagi pa ng ilang oras para makasama ang anak, ay pinagbigyan niya ang gusto ni Camille para lang hindi na magdulot pa ng di pagkakaunawaan sa loob ng bahay ni na Camille ng mga sandali na yon. Dave nodded at inilapag niya sa sahig sa tabi ng sofa ang bags na mga pinamili nila. I won't be able to visit Calex tomorrow, Camille. May engagement ako. And speaking of DNA test, sa Sunday na ang scheduled test namin ni Calex, ang sabi ni Dave. Camille looked at him quickly, and she felt her heart beating wildly inside her chest. Sa linggo na pala yun? Bakit ang bilis? Ang kinakabahan niyang sabi sa sarili, at para na siyang magpapanik. Dave saw the nervousness of Camille, pero kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang makuha si Calex. Hindi na siya papayag na mapalayo ito sa kanya, at hindi na siya papayag sa gano'n na arrangement na siya ang dadalaw para sa anak. Gusto na niya na itong makasama sa kanyang bahay. Susunduin ko kayo ni Calex. Don't bother. Ihahatid ko sina Camille at Calex, sasamahan ko sila. Ang mabilis at mariin na sagot ni Ryan. Dave nodded the inside of his cheek. He's been controlling his Irish temper, pero mukhang sinusubukan siya ng lalaking ito. Sabihin mo na lang kung saan. Ang dugtong pa ni Ryan na utos sa kanya. I'll just call Camille and give her the location. Ang sagot ni Dave, mukhang pinagsasalosan siya ng lalaking ito. He thought, Camille, may I have your number? Just tell us kung saang clinic at saang lugar. Mahahanap namin yun? Ang inis na sabi ni Ryan. Dave tried to suppress his laughter, but he had that amused smile on his face again. Camille, I still need to get your number. Ang sabi niya kay Camille, at di pinansin ang nanggagaliiting si Ryan na mukhang sasabog na anumang oras. Okay, ang naisagot na lang ni Camille. Kinuha niya ang cellphone ni Dave na inabot nito sa kanya. She saved her number on his contacts. At ibinalik na niya ang phone nito. Dave looked at his phone at tiningnan kung naisave ni Camille ang number, at na makita niya ang pangalan nito, ibinalik niya ang phone sa kanyang jean pocket. Better be going, ang sabi ni Dave kay Camille. Nilapitan niya ito para himasin ang ulo ni Calex. Isang malapad na ngiti ang iginanti ni Calex sa kanya. Then, he slightly bent his knees para maging ka-level niya si Calex na karga pa rin ni Camille. Goodbye, son, ang sabi niya rito. Camille, ang pamamaalam na kay Camille, and he nodded to Ryan, who was still scowling on him. Saka siya mabilis na naglakad papalabas ng pinto. Isinara ni Camille ang pinto at pagpihit ng kanyang katawan ay parang leon na Ryan ang nakaharap niya. Ayoko nang maulit yun, Camille. Ang mariin na sabi ni Ryan sa kanya habang nakatayo pa rin ito at nakaharap sa kanya. Napabuntong hininga si Camille. Pagod na siya at ang huli na gusto niyang mangyari ay ang makipagtalo. Dinampot niya ang mga bags na pinamili nila ni Dave kanina para kay Calex at humakbang siya papasok ng kwarto. Nakasunod naman sa kanya si Ryan na nakabusangot pa rin ang mukha. Camille, I said, ayoko nang maulit pa ito. Ang muling giit ito sa kanya. Inilapag niya ang mga bag sa sahig ng tabi ng crib. Mamaya na niya iyon na ayusin. Ang sabi niya sa sarili. Umarap siya kay Ryan. Kung iyon ang gusto mo, Ryan, hindi na mauulit. Ang sagot niya rito, para lang hindi na humaba pa ang usapan at mauwi pa sa pagtatalo. Hindi na muna pinauwi ni Camille si Ryan at niyaya niya ito magapunan na sa kanilang bahay. At pagkatapos nilang kumain ay naupo sila sa salas kasama ng kanyang mama para manood ng palabas sa telebisyon. Pero mukhang sinusubukan ni Ryan ang pasensya niya dahil sa akala niya ay tapos na sa kwarto ang issue tungkol kay Dave. Pero habang kumakain kanina at ngayon na habang nakaupo na sila sa sofa para manood, patuloy pa rin sa paglitanya at pagsermon sa kanya si Ryan. At mas lumala pa dahil pati mama niya ay nakasali pa. Pinigilan na lang niya ang sarili para di na humaba pa ang di pagkakaunawaan ng isa't isa at mga konfrontasyon sa bahay. Kahit pa para na siyang bulkan na sasabog anumang oras,
Dahil sa pagtitimpi niya na huwag sumagot sa mga sinasabi nito sa kanya, patungkol sa pagiging malapit niya kay Dave, na kung tutuusin ay ngayon pa lang naman nangyayari nagkasama sila sa labas ni Dave, pero sa mga litanya ng mga ito ay tila ba nagiging malapit na sila ng lalaking iyon. Masyado na siyang pagod para makipagtalo, ang sabi ni Camille sa sarili, pero mukhang di pa tapos si Ryan. Hindi ba? Sinabi ko na ngang nagmagandang loob lang si Dave na bilhan si Alex ng mga kailangan nito. Ang paulit-ulit na paliwanag ni Camille at hinawakan na niya ang kanyang kanan na sentido. Mukhang sasakit na yata ang ulo niya. Oo nga, pero pinakita mo lang na kailangan mo siya. Na kailangan mo ng pera niya at hindi mo kayang mag-provide para kay Alex. Ang galit pa rin sagot ni Ryan sa kanya. Naalala ni Camille ang mga sinabi ni Dave sa kanya habang nasa supermarket sila kanina. Hindi nito inisip na di niya kayang mag-provide para kay Alex kahit panapahiya siya kanina. Dahil sa mumurahin lang na diaper ang kaya niyang bilhin kay Alex ay hindi niya naringgan ng pamaliit na mga salita si Dave. Pero sa halip na sagutin sa Ryan, niyakap na lang niya ito. Ayaw na niyang magpaliwanag at makipagtalo. Please Ryan, wag na natin siyang pag-usapan. Ang malambing na sabi ni Camille sa nobyo habang yakap niya ito. At isinandal niya ang kanyang pisngi sa dibdib ni Ryan. She wanted to feel something. Tulad ng tila kuryente na nadama niya kanina. When his hands held her back, alam niya na unfair iyon para kay Ryan, pero nabigla kasi siya na kung bakit kay Dave ay nakadama siya ng ganun. Samantalang kay Ryan, na kanyang nobyo, ay hindi. Ryan sighed. And his body relaxed. Inilagay nito ang kanan na braso sa kanyang balikat at isinandal niya ang kanyang kaliwang pisngi sa dibdib nito. Tahimik na silang nanood ng balita nang sa isang di inaasahang pagkakataon ay lumabas si Dave sa showbiz segment ng balita. Hiwalay na naman po ang hunk oil tycoon na si Dave. Kinumpirma iyan nitong araw lang ang nang modelong girlfriend nitong si Bea Shammer. Ang sabi ng TV host. Camille became tensed. Kabibreak lang nito sa kanyang girlfriend, kaya siguro na late ang dating kanina, ang sabi ni Camille sa sarili. Tingnan mo yung lalaking yan, papalit-palit ng babae. Pag napagsawaan na, iiwan na niya. Ang galit na sabi ni Ryan. Ewan ko ba kung bakit? Naloko si Faye sa lalaking yan. Kung di dahil sa kanya, baka buhay pa ang anak ko. Ang galit na sabi ng mama ni Camille. Gusto sanang sabihin ni Camille na may kasalanan din si Faye. Kilalang tao si Dave at alam ni Camille na alam ni Faye kung anong image mayroon si Dave, pero pumatol pa rin ang kapatid niya rito. Biglang kinabahan si Camille na nagpatuloy ang balita. Bigla siyang napaupo ng diretso na makita ang mukha nilang tatlo. Kuha ito sa supermarket kanina. Karga ni Dave si Alex habang nakasunod siya sa dalawa. Kuha iyon nang pumasok sila sa loob ng supermarket at di makapaniwala si Camille sa mga sumunod na sinabi ng host. Sila kaya ang dahilan kung bakit nag-break sina Bea at Dave? Sila kaya ang pamilya na matagal nang itinago ni Dave at ngayon lang niya inilabas sa publiko? Hanggang ngayon ay kinukuha pa rin namin ang panig ni Mr. Dave. Ang huling sabi ng host. You saw that? Ang galit na tanong ni Ryan sa kanya. Yan ang nga bang sinasabi ko, Camille? Ang galit na sabi ni Ryan. Ryan, alam naman natin ang totoo. Chismis lang ang nasa balita. Ang sagot ni Camille. Kahit na, mapapabilang ka na rin sa mga babae niyang Dave na yan. Ang sabat ng mama niya. Camille sighed. Mama naman, alam naman natin ang totoo. Huwag po nating patulan yan. Ang sagot ni Camille. Wala nang ginawa ang lalaking iyan kundi ang guluhin ang buhay natin. Ang sabi ng kanyang mama bago nito pinatay ang TV at tumayo na para magpunta sa kwarto nito. Matutulog na ako, Ryan. Mag-ingat ka mamaya sa pag-uwi mo. Ang sabi ng kanyang mama kay Camille at kay Ryan. Opo, mama. Good night po. Ang sagot ni Ryan. Hinintay pa muna nila ito makapasok ng silid nito bago muling nagsalita si Ryan. Ano na lang ang sasabihin nila mama at papa kapag napanood nila ang balita na yan? Ang galit na tanong ni Ryan. Then, tell them na hindi totoo ang balita, which was hindi talaga.
Ang galit na sagot ni Camille. She was so exhausted. She didn't need another argument. Siguradong magiging katatawanan ako ng mga barkada ko kapag nakita nilang balita. Ang mahina ngunit mariing sabi ni Ryan. Hindi na sumagot pa si Camille. Ayaw na niyang pahabain at palakihin ang nangyari. Maya-maya ay tumayo na si Ryan. Sige na, uwi na ako. Ang galit na sabi nito. Pero ayaw ni Camille na mag-away sila. Ayaw niyang maghiwalay sila na may tampuhan. Kaya kahit pagod na siya, pinilit niya ang sarili. Hinawakan niya sa braso si Ryan. Niyakap niya ito and she kissed him on his lips. Tulog na si Mama at si Alex. She whispered on his ears and she smiled seductively on him. Ryan grabbed her bat and he grinned his erection on her crotch. She held Ryan's hand and she pulled him as they walked inside her room, and she gently closed the door.